Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw, shoutout po sa iyo Idol sa puso mo lang pati kay Ariel nagtitipid sa gin, bawi na lang sa pulang kabayo pag may budget, at shoutout po sa iyo Idol Randall Sibo pati sa asawa mo na si Madeline na may toyo minsan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, makikita natin na level 77 si Honamdo. Sinabi ni Honamdo na hindi nga talaga bang alam mo na ang mga sunod ko na galaw, kung ganoon ay dapat alam mo na din na matagal ako naghintay ng pagkakataon na ito para lamang putulon ang ulo mo. Biglang naglaho si Honamdo dahil ginamit nito ang teknik na Spectral Steps of the Night. Nagtataka at hindi na lang makapaniwala si Yuseong kung nasaan na si Honamdo. Sa isip-isip niya na naglaho ito, habang nakalipat sa likod ni Yuseong ay sinabi ni Honamdo na kahit ang Ki-sense ay hindi kayang maramdaman ang kanyang spectral steps, sabay lunsad ng pag-atake na bahagyang naiwasan naman ni Yuseong. Agaran din nag-counter-attack si Yuseong, gayunpaman ay hindi niya ito nataman sapagkat naglaho na ulit ito. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa nangyayari, sumulpot ulit si Honamdo sa likod ni Yuseong habang sinasabi na matatakot ka sa dilim habang ang kanyang Black Immortal Blade ay hihiwin ito ng pinong-pino. Agaran naman na naglunsad si Yuseong ng atake sa likod niya, subalit wala pa rin siyang nataman sapagkat naglalaho na ulit si Honamdo. Sa isip-isip ni Yuseong na ano itong nakakatakot na pakiramdam, kung ito ba ay kaparehas ng tulad ng kay Gyeonghon Bukli na Drifting Phantom Step, kaso hindi dahil hindi niya malaman kung nasaan ito, paano niya nagagawang itago ang sarili habang may dalang napakalaking espada. Sumulpot ulit si Honamdo sa likod ni Yuseong at sinabi nito na parang nalilito si Yuseong, malamang hindi ka pa nakakita ng ganito, ang Black Immortal Blade ko ay walang hadlang, katulad ng walang hadlang na kapangyarihan ng pagkakaintindi sa Buddhism. Sa madaling salita, walang balakid ang puso ko, mamamatay tao na layunin, enerhiya, inaalis nito ang lahat ng intensyon na nagpapahintulot sa akin na lumapit ng hindi natukoy, at kapag hiniwa niya ito ay para bang ang talam ay naroon lamang sa lahat ng panahon. Ginawa ko ito pagkatapos maabot ang rurok ng martial arts, ang Black Immortal Blade. Sa panimula ito ay naiiba sa ilang tulad mo na humahampas ng maraming armas sa kamay. Habang sinusubukan hanapin at pakiramdaman si Honamdo ay sa isip-isip ni Yuseong na ito ay isang hindi may kakaila na katotohanan na si Honamdo ay isang mahusay na mandirigma. Dito mo lang makikita na isang puro na martial artist ito, isang miyembro ng legal na Pakseian, ang mismong modelo ng isang tradisyonal na manlalaban ng legal na Pakseian. Ngunit, sinabi ni Yuseong na walang tamang pag-uugali si Honamdo para ituring na nabibilang sa legal na Pakseian. Dahil lang sa malinis ang martial art nindo, hindi ibig sabihin ay nabibilang na ito sa legal na Pakseian. Agara naman na naglunsad ni Honamdo ng pag-atake na nanggaling sa likod na kinabahala naman ni Yuseong nang maramdaman niya ito. Gayunpaman sa isip-isip ni Yuseong na ngayon ay nararamdaman na niya ito, ang pinalalabas nito killing intent, at dahil doon ay nagawa ni Yuseong na maiwasan ang nakamamatay na pag-atake ni Honamdo. Nagulat naman ang monghe at kahit na si Merem Highlord nang makita iyon, bago pa lang siya umatake, mararamdaman mo na ang kanyang ki. Ito ay isang simpleng panunuya, pero nahihirapan ng walang hadlang na assassin na itago ang kanyang emosyon. Naiinis na lang si Honamdo sapagkat hindi niya matamaan si Yuseong. Mapang-asar na sinabi ni Yuseong na ang lahat ng pagmamayabang na sinabi ni Honamdo sa kanya na puputulan nito ang kanyang ulo nang hindi namamalayan. Mukhang sa tingin niya na ang pinagmamalaki nitong Black Immortal Blade ay puro salita lang at walang kwenta. Mas lalong nagalit si Honamdo kaya pinagmumura niya si Yuseong hanggang naghanda na ulit ito umatake habang sinasabi na papatahimikin niya si Yuseong ng panghabang buhay. Sabay lunsad ng pag-atake na nagawa naman ni Yuseong na maka-atres at maiwasan ito. Habang nanlilisik ang mga mata ay naghahanda na ulit si Honamdo ng isang teknik, ang hiwa na humahati sa kalangitan sa gabi, Night Sky Cleaver.
kung saan ay direktang tinamaan si Yuseong sa katawan. Makikita natin na napunit ang suot ni Yuseong na damit dahil sa pag-atake na iyon. Sinabi ni Honam-do na kung sa tingin ba ni Yuseong ay magagawa nitong iwasan ang lahat ng pag-atake niya. Sa isip-isip ni Yuseong habang nakakaramdam ng sakit na nagawa ni Honam-do na mahiwa ang Phantom Serpent tunic ng suot niya. Habang dumudulas pa atras ay hindi pa rin si Yuseong makapaniwala na nasira ang Phantom Serpent tunic na suot niya na kahit si Mamoru Miyamoto ay hindi kayang gawin. Agara naman na sumugod ulit si Honam-do at gumamit ng isa pang teknik, aking uubusin ang iyong kaluluwa, gaya ng paglamon ko sa gabi, Soul Devourer. Nabahala naman si Yuseong nang makita ito na papalapit sa kanya. Sinabihan ni Yuseong si High Lord na humihingi na siya ng pasensya sa bagay na gagawin niya. Nagtataka naman si Murem High Lord dito hanggang sa ginamit na ni Yuseong ang 10-weapon demon style, 10-weapon art, 7th technique. Ang mga masugid na squirrel ay umiikot ng 10 gulong, 10-fold wheels of the Mad Shadow Tail, kung saan nagsalpukan ng dalawang pag-atake, at sa sobrang lakas ng salpukan ay nawasak ang ilang bahagi ng gusali ng pangunahing bulwagan na kinagulat ni Lord Dokgo at ng kasamahan nito na nasa labas. Samantalang sa kabilang banda naman ay tuluyan ng tinunaw ni Bongde Ala ang maraming bomba. Napapangiti na lang si Chancellor Bongnam habang sa isip-isip nito na tuluyan ng natunaw ang mga bomba. Buti na lang ay dumating si Bongde Ala sa tamang oras. Hindi na lang din makapaniwala si Master Honjin sapagkat sa sobrang lakas ng lason ay nagawa nitong matuno ang mga bakal na chain at ang bomba. Ganito pala kalakas ang lason ng Arachna, samantalang napapabuntong hininga na lang si Soso at sa wakas ay nawala na ang mga nakakatakot na bomba, habang si Ryohecho naman ay napapahanga na lang sa mga ginawa ni Bongde Ala. Sa isip-isip naman ni Shadowless Prowler na kung paano nakagawa ng ganitong car-aming lason nito sa loob ng barrier. Sa tingin niya na ang lason na ito ay hindi gawa ng tao, nakangiti na sinabi ni Bongde Ala na si Shadowless Prowler ang traidor. Ayon naman kay Shadowless Prowler na kung ito pala ang alagad ng Heavenly Oracle, hindi niya man alam kung paano ito nakapunta dito galing sa taas ngunit ang iyong plano ay nabigo na. Hindi mo man lang alam kung anong bitag ang naghihintay sa iyo sa kulungang ito, at gayon pa man ay bumaba ka pa rin dito. Sobrang kamangmangan mo naman, binigyan niya ng dalawang pagpipilian ng mga kaibigan mo para makaalis sa lugar na ito ng buhay. Ngunit ang master mo ay nagdesisyon na huwag pumili at magdesisyon, at sa gayon, ang lugar na ito ay magiging iyong libingan. Bigla naman dumating ang isang bilanggo, ayon sa isang matandang bilanggo na ang barrier ay nakahanda na. Sinabi naman ng isa pa na ito na ang oras para mabayaran ang mga ginawa ng mga bastardong si Chancellor Bongnam at Master Honjin sa kanila. Agara na ginamit ng mga bilanggo ang teknik na barrier reversal. Mayabang na sinabi ng isang matandang bilanggo na sinubukan kong gamitin ang parehong barrier tulad ng ginawa sa lugar na ito. Inaasahan kong makita kang magdusa, Heavenly Oracle. Ayon naman sa isa na ngayon ay mararanasan na ng Heavenly Oracle ang mga bagay na ginawa nito sa kanila. Hindi na lang makapaniwala si Master Honjin sa nakikita niya. Tinanong naman ni Soso si Chancellor Bongnam na kung ang ibig sabihin lang ba nito ay nakakagamit na ng ki ang mga kalaban. Sinang-ayon na naman ito ni Chancellor Bongnam. Ayon pa dito na malaya ng kalaban nila na gagamitin ang kanilang mga kapangyarihan para pahirapan tayo na parang tayo ang mga bilanggo. Ngunit gaano man kaperpekto ang isang barrier, hindi lang tayo tatayo basta-basta habang ito ay ginagawa sa harap natin. Mabilis na sumugod si Master Honjin, naghanda na din si Soso para umatake, at binato na nito ang sandata na senota, papunta sa direksyon ng mga bilanggo na gumagawa ng barrier ang mga pag-atake ni Soso at Master Honjin. Gayunpaman ay ginamit ng Shadowless Prowler ang teknik na Steel Strings, 7 connected steel shadows, na labis na kinabahala ni Master Honjin. Nagawa naman ni Master Honjin na maiwasan ito subalit nagkapunit-punit ang jacket na suot niya dahil sa pag-atake ng Shadowless Prowler. Kahit na si Soso ay hindi na lang makapaniwala, habang nagpapatuloy lang ang Shadowless Prowler na pakawalan ng mga pag-atake niya ay seryoso itong nakatingin kay Bongde Ala. Sinabi ng Shadowless Prowler na ikaw na batang alagad ng Heavenly Oracle, ikaw lang sa inyong grupo ang nakakagamit pa ng kapangyarihan. Tignan natin kung mapakita mo sa Heavenly Oracle ang paniniwalang inaasahan nito.
Pakita mo mismo sa kanya kung talaga bang kaya nito na manahin ang mundong ito sa kanila. Ipakita mo sa akin kung bakit ang Heavenly Oracle ay inilagay ang lahat ng kanyang paniniwala sa iyo. Sabay lunsad ng malakas na pag-atake na kinabahala naman ng husto ni Master Honjin, kahit na si Soso ay hindi na lang makapaniwala. Nilunsad ng Shadowless Prowler ang teknik na Umbral Net of the Heavens, kung saan ay parang isang malaking lambat ang atake nito na nagpapahinto kala Master Honjin para hindi malapitan ang mga bilanggo na nagsasagawa ng barrier. Sinusubukan ni Master Honjin na harangin ito gamit ang espada niya, subalit agaran din na naglunsad ng pag-atake ang mukhang leon na kalaban at hinihagis nito ang makapal na kadena, kung saan ay pumulupot ito sa paa ni Master Honjin, at dahil dito ay napipigilan si Master Honjin na makagalaw habang ang kalaban na mukhang leon ay nakangiti habang hinihila si Master Honjin. Agara naman din naglunsad ng pag-atake ang kalaban na mukhang Polaka, kung saan ay ang dila nito ay pumulupot sa kamay ni Master Honjin na labis na kinabahala nito, hanggang sa malapit ng bumagsak kay Master Honjin ang atake ng Shadowless Prowler kung saan ay pwede niyang ikamiti ito kaya nababahala na lang siya ng husto. Subalit napalingon naman dito si Bong Deola, sabay kumpas ng kanyang kamay at gumamit ng isang teknik, ang anino na sumasalungat sa langit, Thousand John Wick Manipulation, Heaven Reversal Shadow. Hindi na lang makapaniwala ang Shadowless Prowler nang makita ito, kahit na ang dalawang halimaw ay nagulat sa ginawa ni Bong Deola. Nagawa ni Bong Deola na pahintuin ang mga string na pag-atake ng Shadowless Prowler at tinulak ito pabalik para mailigtas si Master Honjin. Pinagpapawisan na lang ang Shadowless Prowler nang makita ito, sa isip-isip niya na binaliktad ni Bong Deola ang gravity para itulak pabalik ang mga string niya, kaya napapahalakwak na lang ang Shadowless Prowler habang sinabi na mukhang nakagawa ng bagong teknik ang Heaven Oracle para kontrahin ang pag-atake niya. Ginamit ng Shadowless Prowler ang teknik na Encircling Shadows, kung saan ay nagtipon-tipon ng mga string sa taas ni Bong Deola. Sinabi ni Shadowless Prowler na ang isang kasanayang tulad noon ay kumonsumo ng malaking halaga ng ki, kaya magsaya sila sa laban hanggang sa maubusan na ng ki si Bong Deola. Agara naman na kinumpas ni Bong Deola ang kamay niya pataas hanggang sa tinitigan niya ng husto ang mga string na papasugod sa kanya, hanggang sa kinontrol niya ang mga string para pumilibot lang sa kanya at agara na ginamit ang teknik na Thousand John Wick Manipulation, Earth Press Step, kung saan ay nakatalo ng mataas si Bong Deola para makaalis sa mga string na sumusubok na palibutan siya. Hindi na lang makapaniwala ang Shadowless Prowler sa teknik na Gravity Manipulation Step technique na ginawa ni Bong Deola. Mataas na nakatalon si Bong Deola at habang palapag ito sa isang string sa taas ay inaasar nito ang Shadowless Prowler na nandirito siya sa taas. Magaan na inapak ni Bong Deola ang paa niya sa string. Sinabi nito na ang isang malawak na cast na lambat na tulad nito ay kumonsumo din ng napakalaking halaga ng ki. Habang mas malayo ako sa iyo Shadowless Prowler, hindi gaanong epektibo ang kapangyarihan ng paghiwa nito. Patuloy na napipigilan si Master Honjong ng dila at kadena ng dalawang kalaban. Sinigaw ni Master Honjin kay Bong Deola na huwag nito ibaba ang depensa niya laban sa string ng Shadowless Prowler kahit sa isang segundo dahil mapanganib ito. Sinabi naman ni Bong Deola na ganun ba, at habang ginigilid ang buhok nito ay nakangiti na sinabi ni Bong Deola na wala dapat na ipag-alala pa sa kanya. Hindi na lang makapaniwala si Master Honjin sa kinilos at sinabi ni Bong Deola, kahit na si Chancellor Bongnam ay napapasingkit na lang ng mata sa inaastan ng kanyang disipulo, habang si Soso naman ay napapanganga na lang habang sinasabi na hindi ba nakakasagabal kay Bong Deola ang buhok nito. Napalingon naman si Bong Deola sa kinaroroonan ni Master Honjin at nakita nito ang mahirap na sitwasyon na nangyayari dito. Napansin naman ng dalawang halimaw na nakatingin sa kanila si Bong Deola at nagulat sila sa ginagawa nito. Makikita natin na gumamit ng teknik si Bong Deola na 10,000 Poison Arachnid Technique kung saan ay nagpalabas ito ng bomubula na lason sa kamay. Nagtaka naman ng Polaka sa ginagawa ni Bong Deola, habang ang mukhang leon naman ay sinasabihan ng kasama niya na mag-iingat sa paparating na atake, hanggang sa malakas na tinapon ni Bong Deola ang lason sa kamay niya papunta sa dalawang kalaban. Nagawa naman na maarang ito ng kalaban na mukhang Polaka gamit ang dila nito, habang nagawa
nagawa din maiwasan ng kalaban na mukhang leon ito at hindi siya tinamaan nito. Naiinis na lang ang mukhang leon sa ginawa ni Bong Deola kaya balak na sana niyang sagodin si Bong Deola. Gayunpaman ay napalingon siya sa kasamahan niya nang marinig ito na umuubo at napapasigaw sa sakit. Pinagpapawisan na lang ang kalaban na mukhang leon nang makita ang kasama niyang unti-unti nang nalulusaw dahil sa laso ni Bong Deola. Kahit na si Master Honjin ay hindi na lang makapaniwala dito, habang si Soso ay napapanganga na lang at hindi niya inaasahan ang ganoon na pag-atake ni Bong Deola, habang nagtatakip ng ilong ay sa isip-isip ng kalaban na mukhang leon na anong makapangyarihang laso nito. Wala pa siyang nakitang katulad nito, habang tinatakpan din ni Ryohecho ang ilong niya ay napagtanto niyang ito ay ang laso ng Arachna. Ayon naman kay Soso na nakakita na siya ng ganitong kapangyarihan noon, sinabi naman ni Master Honjin na ito ay isang demonic power na nakuha ni Bong Deola pagkatapos nitong higupin ang laso ng 10,000-year-old Arachna. Ang demonic power at ang ki nito ay magkapareho, para magamit niya at pandagdag sa ki niya kapag ginamit niya yung techniques na tinuro ko sa kanya. Gayunpaman, ito ay lubos na makapangyarihan at nakakatakot kapag pinagsama ang lason at ang teknik na tinuro niya. Kinumpas ni Bong Deola ang kanyang kamay, at ginamit nito ang teknik na engulfing green haze. Kung saan ay napapalibutan na ang kalaban na leon ng nakakalaso na usok na nanggaling sa nasunog na kasamahan nito kaya nabahala na lang ang mukhang leon dito. Kahit na si Ryohecho na nasasaksihan ng malapit ang nangyayari sa kalaban ay natakot na lang dito hanggang sa tuluyan ng lamunin ito ng usok kaya napapasigaw na lang ito sa sakit, hindi na lang makapaniwala so Master Honjin at Chancellor Bongnam sa lakas ni Bong Deola. Sa isip-isip ni Chancellor Bongnam na kapag mas ginagamit ni Bong Deola ang kapangyarihan na iyon, mas lalo lang ito na mapapagod ng husto sa laki ng kinakailangan sa kapangyarihan na ito, samantalang hindi na lang makapaniwala ang Shadowless Prowler sa nangyayari. Sa isip-isip nito na paanong nagawa agad ng bata na ito na malaman ang kahinaan ng kanyang steel strings, ang mukhang Poloka na iyon ay binago ng isang iyon ang kanyang mabagal na katawan upang lumaki ang isang malagkit na dila na maaaring makalampas sa sinuman ngunit ang batang si Bong Deola ay naglunsad ng isang nakakalaso na pag-atake na hindi man lang magawa ng mukhang Poloka na makariyak, at ang isa naman na ito ay kasumpa-sumpa dahil sa nag-iisang nilipol nito ang isang sekta gamit lamang ang kanyang mga kuko at ngipin, ngunit ang kanyang halimaw na pang-amoy ay naging kanyang kahinaan. Ngayon lang ang mga ito na nakita ng batang ito at nagawang malaman at talunin sila ng ganoon kadali, sinabi ni Shadowless Prowler kay Heavenly Oracle na tiyak na nagpalaki ito ng isang nakakaaliw na disipulo. Gayunpaman, mas nagpapalakas lang lalo ito ng kagustuhan kong durugin ang bata na ito, kung saan ito ang napili na tagapagmana ng Heavenly Oracle. Sabay lunsad ng teknik na Phantom Severing Strings papunta kay Bong Deola. Gayunpaman ay naghanda na rin si Bong Deola para mag-counter-attack, at ginamit nito ang teknik na 10,000 John Weight Manipulation, Heaven Reversal. Nakangiti na sinabi ng Shadowless Prowler na ang lahat ng aking mga string ay konektado sa akin, at ang aking ki ay hinabi sa bawat isa sa kanila. Ang mas maraming kapangyarihan na inilalagay ko sa mga strings, mas lumalakas ito. Kahit na malakas si Bong Deola, ngunit siya ay may 60 years na halaga ng ki sa kanyang katawan. Ang atake na ito ay hindi katulad kanina na nagawa ni Bong Deola na matalo, kahit na gumamit pa si Bong Deola ng teknik nito na gravity manipulation. Makikita natin na napalaputin na si Bong Deola ng mga string sa katawan. Sa sobrang tallest ng mga string ay naputol ang ibang buhok ni Bong Deola. Sinabi ng Shadowless Prowler na kaya niyang puwersahin ang kanyang string na mahuli si Bong Deola. Matagumpay na nalunsad ng Shadowless Prowler ang teknik na Rending Shadows. Napapasigaw na lang si Ryohecho at Soso nang makita ang nangyayari kay Bong Deola. Kahit na si Master Honjin ay nabahala na lang dito, habang si Chancellor Bongnam ay hindi na lang alam ang gagawin para matulungan ang kanyang disipulo. Mapang-asar na sinabi ni Shadowless Prowler na nakakahinayang na hindi ko nagamit ang teknik na ito na para sana sa iyo Heavenly Oracle, ngunit ang makita ang reaksyon ng mukha nito ngayon. Habang hinihiwa niya ng pakonti-konti hanggang sa maliliit na piraso ang disipulo mo na mismong nasasaksihan mo sa harap mo ngayon, ang lahat ng ito ay sulit para gamitin, hanggang sa napapahalakhak na lang ang Shadowless Prowler sa tuwa sa mga nangyayari, hanggang sa nagpatuloy ito sa pagtawa.
Subalit bigla ito napahinto sa pagtawa ng may mapagtanto ito, habang nakatingin kay Bong Deola ay nagtataka na lang ang Shadowless Prowler kung ano ang nangyayari, bakit hindi niya magawang mahigpitan pa ang pagkakapulupat ng kanyang string sa batang ito, alam niya na dapat ay may sapat siyang kina nilagay sa strings na ito, para tuluyan na mag-utay-gutay ang katawan ni Bong Deola sa maraming piraso. Gayunpaman bakit hanggang ngayon ay buo pera ng katawan nito, biglang may napagtanto ang Shadowless Prowler na kinagulat nito, habang nakatingin sa kamay ay iniisip niya na hindi naman siguro na laso na siya, habang nanginginig ang kamay ay napapatanong na lang sa isip ang Shadowless Prowler kung kailan pa dumaloy ang malason sa string niya. Sinabi ni Bong Deola na ang 10,000 blood poison, sa bawat string na pinakawalan nito, gumagawa ito ng patuloy na kahinaan para dito, ang kanyang lason ay tumutulay sa bawat string nito, ang ibig sabihin lang nito ay ang lahat ng lason niya ay direktang tumutungo sa puso nito.